Halimbawa, ikaw naman ang sumalo. Paano pala itong sinaluhan mo may utang na credit card? Alam mo ba, kahit matapos mong hulugan yan, hindi mo makukuha yung ORCR. Paano kung 150 ang utang na credit card niyan? Doon sa same bank. So, very risk po. Dahil baka yung pinapangarap mo sa sasakyan, balang araw, hindi maging iyo. Baka mamaya itong client na to nakapag-loan. Ito, pinasalo niya. Nakapag-loan ng 2 unit, 2 sasakyan. Yung isa, hindi binabayaran. Yung isa, nasalo mo. Pero ito, pinasalo rin yung isa. Ito, nasalo mo. Good payment ka. Nakabayad ka. Ito, hindi nababayaran. Itong hindi nababayaran, pwedeng mag-file ng demanda si bangko at magkakaroon ng court order. Pwedeng dumating ang time na ito mahahatap. Itong isa mo na to. At hindi mo rin ito makukuha ang ORCR hanggat hindi bayad to. So sasabihin nila, hindi, different naman yan. No? Ibang sasakyan yan. Yung isa hindi nababayaran, yung isa bayad naman. Hindi po. Meron din po kami sa bangko na nagpa-file po kami ng writ of execution. Ang unang pinapile ng bangko ay writ of replevin. Pag hindi nahatak at itong isa na-locate to, pwede mag-file ng writ of execution kasi sa writ of execution, any property nung client pwedeng hatakin. Kapalit nung kabuuang utang niya dun sa isang unit. Paano lumaki na lumaki ito? Sabihin na natin, Innova lang to. Ikaw, nakuha mo Fortuner. Pero ito, dahil sa lumaki penalties and charges, nakapag-file na sa court ng writ of execution. Any property na under the name ng client, pwedeng hatakin ng sheriff. So, itong Fortuner mo, pwedeng hatakin yan. Wala kang magagawa kasi hindi sa'yo nakapangalan yan. At yung sasakyan na yan, although bayad mo na, nasa bangko pa. Hindi ibibigay sa iyo ng bangko ang ORCR hanggat hindi nare-resolve yung isang account. Kaya very risk po ang pasalo at ang pagbili ng pasalo.